Teka lang, may paliwanag daw po Senator Erwin Tulfo. Ay sige, pakinggan natin. Ano ang ipaliliwanag ni Senator Win? Sen? Yung sinasabing 13, yun po ay kung kumpletong 24. Dalawa po sa amin, yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. So we only have, ang bilang po ay 22. So divided by 2, yung sabi po na majority, para makuha majority, divided by 2, it was 11 plus 1, and that was Jesus Cordero nga po arriving today. So na-break po yung impasse when Senator Escudero showed up today, because ang sinasabi niya po sa amin, he doesn't believe anymore on what they're fighting for. Number 2, there will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, being the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee, para wala pong masabi na ika nga may hocus-pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon, because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number 2, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Ayun. Ano naman ang sagot ng Senate President pa rin? Hindi po natandaan niyo po. Hindi siya napalitan. Hindi po napapalitan ng Senate President. Dahil malinaw na isinasaad sa rule ng Senado na may tuturin ng batas na 12 plus 1 lamang ang makakapagpalit ng Senate President. Yan. Ano naman ang kanyang paliwanag tungkol dito? Panoorin natin. Nagkaroon din po siya ng pahayag kanina. Panoorin natin. Latest po ito mula kay Senate President Alan Peter Cayetano. By the minority, in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado,
na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President Pro Tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang Blue Ribbon Committee hearing bukas. Para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ang rules ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI ng May 11, binaboy din tayo ng May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat.
correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasinediya tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI, gusto pong amendahan yung Constitution. After magsalita si Senator Aimee, wala daw katotohanan yun. Ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin niyong kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside Dakulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo Dakulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunod nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines. Ayun, mga kababayan, ano? Pwede ba natin tawaging sa nagaganap ngayong sitwasyon magkakaroon tayo or nagkaroon na tayo ng constitutional crisis? Parang meron na tayo, no? Oo, Puntusan ko lang yung quorum, Kuya Benny, ha? Kasi ito po ang kiniklaim ng Gatchalian Group, ha? Gatchalian Group Okay. claims that 12 senators constitute quorum because Estrada and De La Rosa cannot attend the session and can officially conduct business. Ano, ha? Thus, changes in Senate composition is legal and valid. Yun ang mga Gatchalian position. Samantalang sa Cayetano Group naman, ano ang kanilang posisyon, quorum is still 13 senators. Tama. Quorum is still 13 senators. 12 senators did not constitute quorum. Thus, Senate cannot officially conduct business. Tandaan niyo po, the Senate cannot officially conduct business. Any changes in Senate chairmanship is illegal and invalid. Okay. Yan po yung Cayetano Group at saka yung Gatchalian Group position sa usapin ng quorum na ito. Yun ang sinasabi ko. Yan, magkakaroon na ng pagtatalo yan. Pagalingan na naman ng debate yan. Yan. Okay. Now, well, tama. At ang mayorya ng 24, 13. Oo. Tama yun. But again, yung quorum nga, since talaga namang may naka-schedule, at wala naman naging formal na deklarasyon na walang session ngayon, no? Hindi natin nakita yon. Oo. Wala nag-question ng quorum. Nung tumindig si Gatchalian. Oo. So, isa ring pagtatalunan yan, isa ring pag-uusapan Kasi yan. kung may kumwesto nun, debate na kayo, Debate na matapos yan. sa filibuster na yun, mangyayari.